Praise the Lord. God bless you, beloved Corporate Chair, Brother Ding Castro. At mga minimal, tayo po ay manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang pangalan sa pangalan ni Jesus. Muli sa gabing ito, narito kami nagpapaabot ng walang pagpupuri, pasalamat sa paglangis sa bawat yugto na panambahan sa gabing ito sa mga papuring awitin, sa pagpapayag ng mga patutuo, lalong-lalong pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. At sa pagkataong ito malapay na rin ang banglingkod, hallelujah, through the leading prayer of the beloved and honorable evangelist pastor Waldes Almeida and prophet of God, hallelujah, pahintulutan mo na yung salita aking may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan ng Diyos sa lasing mga hadlang sa aming kalagitnaan, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, the destruction of opposing spirit, all the powers of darkness, ay kamanya be bruised in Jesus' name. Patuloy mga minmal, first and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, our dear Jesus. And I give the full honor and respect to the man of God, our beloved and honorable evangelist pastor Waldes Almeida, the entire prophet of our loving God, and his beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. And we will always remember and treasure the blessed memory and teachings of our beloved and honorable Assistant Pastor Lena Almeida, our beloved Mama there. At ako rin po'y bumabati sa inyo ng magandang gabi, sa aking mga kamagagawa, sa ating mga beloved members, sa ating mga beloved musician, sa lahat ng mga webcast viewers, lahat ng mga mantabay, ating panambahan sa gabing ito, sa inyo pong lahat, aming mga beloved brethren, magandang gabi po, mga minimahal. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Atin na pong buksan ang ating banal na kasulatan, mga minimahal. Dito po sa Colossians, chapter 1, verse 26 up to 27. Colossians chapter 1, verses 26 to 27. Even the mystery, which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Amen. Kolosas, Kabanatang 1, ang talatay 26 hanggang 27. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi dapat ngayon pinahayag sa kanyang mga banal na sa kanila'y minagaling ng Diyos na pakilala kung ano ang mga kayamanan ng kalwalatian ng hiwaga ito sa gitna ng mga hintil at si Kristo na nasa inyo na pag-asa ninyo sa kalwalatian. Amen. Amen. Palapakan natin may naman ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. The mystery of the kingdom of God. So, itong hiwaga, mga minimal, sabi ng Biblia na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. At tapat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Amen. Nasa kanila ay minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil na ito'y si Kristo na nasa inyo na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. So, itong hiwagang ito pala, mystery, mga minimal na ito ay itinago sa mga hintil, Gentiles. Ibig sabihin ng mga hintil, hindi mga mananampalataya. Amen? Tinago itong hiwagang ito, itong mystery, inilihim. So, pag sinabing mystery, hiwaga, hindi yan basta-basta makikita dahil yan ay nakatago. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Kaya mga minmal, napakahirap para sa mga hintil, hindi mananampalataya, na maunawaan nila itong ating ginagawa. Palihog sa ating mga one member, paki-assist yung mga bata.
para hindi tayo ma-distract, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Pakilang po, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ito ay napakahalaga, mga minamahal. Amen? Napakahalaga itong ating pag-aralan, mga minamahal, na hindi lahat pinahayagan itong hiwagang ito. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Itinago sa mga hintil. Ibig sabihin, pag ang tao hindi tatanggap ng Ibanghilyo, mga minamahal, hindi siya mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapay na si Kristo. Dahil sinasabi ng John chapter 3, verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen? Maliban na ang tao ipanganak muli, spiritual na kapanganakan, katulad natin. Amen? Hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Kung hindi siya makakita sa kaharian ng Diyos, lalong-lalo na ang malapay noon. Pagdating ng araw, ibig sabihin, napakalaking question mark ang kanilang kaligtasan. Sarado ang pintuan ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, kita mo ang sitwasyon ng tao pang hindi maglingkod sa Diyos. Mga minamahal, atin pong buksan muli ang Book of Isaiah chapter 61 verse 1. Isaiah chapter 61 verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Amen. Isayas, Kabanatang 61, ang talatay 1. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng kabilangguan sa mga bibilanggo. Amen. Amen. So, ito yung mga ngaral na inanoint ng malapay noon. Linangisan ng pinakamalapay noon. Ibig sabihin, pag ang tao o mga ngaral walang anointing, hindi inanoint ng malapay noon, hindi pinahiran ng kapangyarihan ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Book of Romans, mga minamahal, how shall they preach? How shall they preach except they be sent? Amen? Paano sila mangaral kung hindi sila sinugo ng mahal na Panginoon? Amen? Kaya ang sabi ni Prophet Isaiah, mga minamahal, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag. Bihag ang tao na hindi maglilingkod sa Diyos. Mga hintil, Gentiles, mga minmahal, mga tao na hindi mananampalataya, bihag ng kaaway ng Diyos. Tayo nung araw, bihag ng mahal na Panginoon. Amen? At ang sabi, mga minmahal, and the opening of the prison to them that are bound. Amen? At magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo. Yun, mga minmahal, ang sitwasyon, ang kalagayan ng tao na hindi naglilingkod sa Diyos, at ganyan tayo nung araw. Amen. We are captives by Satan. We are blinded by the God of this world, no other than He is Satan. Amen. Ang kaaway ng Diyos mismo na si Satanas. Binulagan tayo. Amen. Hallelujah. Kaya, mga minmahal, sino lamang ang
pinahayagan ng Panginoon nitong mystery. Ating bubuksan mga inimal ang Amos chapter 3 verse 7. From the book of Amos, chapter 3, verse 7. Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. Amen. Amos, Kabanatang 3, ang talatay 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Amen. At sundan natin sa Matthew chapter 13 verse 14. From the book of Matthew, chapter 13, verse 14. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. Amen. Matthew, Kabanatang 13, ang talatay 14. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakinig ay inyong maririnig at sa anumang paray hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paray hindi ninyo mamamalas. Amen. Amen. So ito mga minimal ang nangyayari sa mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos. Amen. Ito ay propesya, and in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, By hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. Amen? Natupad sa kanila ang propesya ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa. Sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi nyo mamamalas. Yun pala, mga minmahal. Amen? Kahit na napakinggan nila mga himala dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Araw-araw tayo ay nagpupuri dito. Amen? Nakikita nila mga himala, mga patutuo na grabe, hindi ka panipaniwala. Amen, na nangyayari dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Samantala, nung araw, mga minamahal, na pag may mapakinggan na doon sa lugar, may naghihimala, kahit napakalayo, pupuntahan para lamang gumaling ang karamdaman, paghimalaan, pero walang himala, walang kagalingan, walang pagbabago. Amen. Pero dito, sa gawain ni Jesus Miracle Crusade, tayo mismo nakaranas, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Katulad mga minmal nung last Wednesday, may nag-testify sa Liloan, mga minmal, na nung wala pa siya dito sa Jesus Miracle Crusade, mayroon siyang sakit na goiter, mga minmal. At hindi na malaya na dahil masama na yung pakiramdam niya, mga minamahal, sumasakit na ng gusto na halos hindi na niya matiis, mga minamahal. Pumunta siya ng doktor, nagpa-check up siya. At ang sabi ng doktor sa kanya, ayon sa kanyang patutuo, na yung kanyang goiter naging cancer na. So kinakailangan ng madalian na operasyon. Sabi niya, maghanda ka ng 150,000 for bayad sa operasyon. Nung marinig niya yung sinabi ng doktor, sabi niya, Dok, halimbawa, operahan ako. Sigurado na gagaling ako. Gagaling ba ako? Sabi ng doktor sa kanya, hindi kami nakakasiguro kung gagaling ka. Pero magbabayad siya ng 150,000. So, sabi niya, napakalaking halaga naman, mga minamahal. Di, nalungkot siya, siyempre, sa hirap ng buhay. Ang kanyang bilabilas ba, bisyoso, kumbaga, sa kanyang problema, wala siyang
mapagpapahinga ng kanyang problema. Hanggang dumating na gusto na niyang magpakamatay dahil hindi na niya kayang problema, mga minamahal. Ngunit pagka pinili ka ng Diyos, ating pinakamalapay na ang Diyos ay gagawa ng paraan upang tayo ay makalapit sa Kanya. Amen? Nasiran siya, mga minamahal ng kapatiran natin, nasiran. Siyempre, wala nang pag-asa. At nung sumakay siya ng tricycle, mga minamahal, talagang doon siya ibinaba sa harapan ng gawain natin sa liluan. At nung pag-akyat niya, grabe ang kanyang, ang kagalakan ng kanyang naramdaman, mga minamahal. Sabi niya, kakaiba to. Tinapos yung gawain, at nagpabautismo, mga minamahal, hallelujah, sabi niya, ibang-iba yung naramdaman ko ngayon, mga minamahal. Hallelujah, sabi niya, kahit mamatay na ako, okay na, dahil kumbinsido siya mga na totoo ang Diyos. Palapakan natin, mga minamahal. At sa hindi niya inaasahan, mga minamahal, sa kanyang pagpatuloy, yung cancer, sa kanyang liig, mga minamahal, yung goiter na naging cancer, nasabi ng doktor, kinakailangan maghanda siya ng 150,000 pesos, mga minamahal, bayad sa operasyon. Sa kanyang pagpatuloy, lumiit yung kanyang liig, yung kanyang cancer, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang nangyaring operasyon, walang bayad, libre, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung malaman ng kanyang beloved husband, sabi niya, sasama ako sa iyo. Yung kanyang beloved husband, mga minimal na lasinggiro, bisyoso, pinagpala din ng ating mabait na Diyos dahil binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Ngayon, sama-sama na sila naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Di ba? Sino ang hindi maglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon? Pagpapalain ka pa. Sa lahat ng bagay, magiging malusog ka. Kung malusog ka, wala kang karamdaman, makakapagtrabaho ka. Amen. Sabi nga ng kasabihan, health is wealth. Kayamanan yung malusog ka. Amen. Kung wala kang, kung may karamdaman ka, hindi ka makakapagtrabaho. Pero sa paglilingkod sa malapay noon, pangangalagaan ng Diyos ang iyong kalusugan, pagpapalain ka sa lahat ng bagay, plus meron ka pang buhay na walang hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Oh, hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Purihin ang Diyos, mga minamahal. So, itong hiwagang ito, mga minamahal, doon lamang ipinapahayag ng malapay noon sa kanyang propeta. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Yung ating binasa kanina, mga minamahal, sa Amos chapter 3 verse 7, surely the Lord God will do nothing, but He revealed His secret unto His servants, the prophets. Amen? Ang sekreto ng malapay noon, ang tinago ng ating pinakamalapay noon, doon pala yung mga lihing ng malapay noon, doon pala ipinapahayag ng ating buhay na Diyos sa kanyang propeta. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon, di ba? Amen? Hallelujah. Itong pagka-Diyos na malapay noon, nung araw, nung wala pa tayo sa gawain ito, marami tayong Diyos. Amen? May gamay na Diyos. May dako na Diyos. Amen? May itom na Diyos. May puti na Diyos. So maraming Diyos. Mga minamahal. Yun yung ating pagkaalam nung araw. Ang atong pagkakilala sa Ginoo. Amen? Kaya sige na itong tawag. Meron pang, ano yun?
yung kalimutan ko yung Diyos na mutabang ko, no? Kanang tawag nun? Ha? Panabang? Kanunay na panabang. Pala. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na mga inuman. Diba? Kanunay na panabang. Yun ang ating hinihinga ng tulong nung araw kay kanunay kuno na mutabang. Pag sinabing kanunay, perme, palagi, talagang tutulong. Pero mayroon bang tulong na dumating sa atin? Wala. Amen? Yun ang Diyos natin na ating pinaglilingkuran nung araw. Pero ngayon, iba pala. Ang Diyos pala buhay. Mapagpalang Diyos. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Sino nagturo sa atin yan? Amen. Itong pagka-Diyos ng ating pinakamalapay noon. Itong hiwaga, itong mystery. Hallelujah. The mystery of the kingdom of God, mga minamahal, na ito ay tinago sa mga hintil, sa mga hindi mananampalataya, kaya hindi nila maunawaan to, mga minamahal, hallelujah, dahil ito ay nakatago, ngunit salamat sa Diyos, binigyan tayo ng propita ng ating pinakamalapay noon, ng tunay na pastor, ng kanyang mga lihim, ang kanyang sekreto, mga minamahal, hallelujah, ang hiwagang ito ay ipinahayag sa kanyang propita. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Di ba? At ito naman ay inaral sa atin. Nung tinanggap natin, nabuksan ang ating puso't isipan na ang Diyos pala ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? At walang ibang Diyos, kundi ang ating pinakamalapay noon at tanging nag-iisang Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ito yung dakilang utos ng ating pinakamalapay noon. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Amen. The first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ang ating alam nung araw, wala tayong kamalay-malay. Wakitay alamag sa mga espirituhanong butang. Abi na to, okay na to. Nagtigulang na lang ta. Namuti ng atong buhok, mga minamahal. Pero why katubagan sa atong pag-ampo? Walang resulta ang ating paglilingkod sa malapay noon. Ngunit ngayon, ibang-iba na. Amen. Dahil pinagpala tayo ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Noong araw, hirap na hirap ang buhay. Amen. Parlipat-lipat ng tirahan dahil aalisin ang may-ari dahil hindi makabayad. Amen. Hallelujah. Hirap ang buhay noong araw. Lahat ginagawa para lang mabuhay. Pero ngayon, sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa malapay dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sobra-sobra, binigyan na ng sariling tahanan, bahay at lupa, sarili na, mayroon pang sakyan, at hindi lang yon, magpapatayo pa ng building. Building na. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Sino ang hindi maglilingkod sa ating pinakamalapay noon? Palapakan natin may ating mabait na Diyos. Hallelujah! Kaya, mga minamahal, tayo ay magpasalamat sa malapay noon dahil binigyan tayo ng propeta ng Diyos. Amen? Last verse na po natin, 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Second Chronicles, chapter 20, verse 20. And they rose early in the morning, and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah,
and ye inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Amen. Ikalawang Kronikas, kabanatang 20, ang talatay 20. At sila nagsibangon maaga sa kanumagahan at nagsilabas sa ilang na Tekoa. At habang sila nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, "Dingginin niyo ako, O Juda, at ninyo mga taga-Jerusalem, sumampalataya kayo sa Panginoon Diyos ng Diyos, sagay matatatag kayo, at sumasampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sagay giginhawa kayo." Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Kaya pag naniwala ka sa propeta ng Diyos, magpa-prosper ka. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Giginhawa ka. Amen? Pagpapalain ka sa lahat ng bagay. Dito na tayo sa propeta, totoong propeta. Amen. Hallelujah. Habang tayo ay nagpapatuloy dito, makikita po natin, may mahal, hallelujah, ang makapangyarihang kamay ng ating pinakamalapay noon. Mula noon hanggang ngayon, hindi tayo pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga habang tumatagal, mga minmahal, ang gawang ito, lalong dumarami, mga minmahal, laksa-laksa ang pinagpala ng ating pinakamalapay noon sa magitan ng gawang ito, dahil nalalaman natin, mga minmahal, na habang tayo naglilingkod sa ating pinakamalapay noon, patuloy na sumusunod, mga minmahal, sumasamba sa Diyos na buhay, sa magitan ng gawang ito, mga minmahal, nakikita po natin, mga minmahal, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Mga minmahal, hallelujah, pinagpala tayo ng malapay noon, pinanghawakan tayo ng ating pinakamalapay noon. Mula noon hanggang sa mga oras na ito, tayo man ay nagkatumba-tumba, nagkandara pa sa mga trials, mga minmahal, na dumarating sa ating buhay. Ngunit dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay, patuloy tayong pinanghawakan, pinagpala tayo ng ating pinakamalapay noon. Palapakan natin ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamalapay noon, hallelujah. Kaya tayo pa ay magpasalamat sa malapay noon, dahil itong mga himala na ating nakita, mga minmahal, ito ay hindi nila na maunawaan, mga minmahal. Amen, hallelujah. Salamat sa ating pinakamalapay. Sabi ng Biblia, dapat mapapalad ang inyong mga mata sapagat nangakakakita, at ang inyong mga tenga sapagat nangakakarinig. Amen. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Awitan natin may naman ang ating pinakamalapay noon. Lahat po tayo magpuri sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Dahil ikaw ang aking Ama. Imbitahan natin may banal na presensya ng ating pinakamalapay noon. Ito yung kailangan natin na kapangyarihan. Higit sa kapangyarihan sa ano pa man dito sa sanlibutan ito. Itong meron tayo, hallelujah, na hallelujah, ito ay available sa bawat isa nagpapakumbaba, mga minmahal. Gusto, mga minmahal, na magkaroon ng kapangyarihan, higit sa lahat ng kapangyarihan sa mundong ito, na iba yung kapangyarihan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, itong kailangan natin, mga minmahal. Praise the Lord! Di ko malimutan na ika'y nagbago sa akin, at ang buhay ko'y wala ng pangamba. Kung may pagsubok man sa akin ay di ako magkalala, pagkat alam ko Diyos tutulog ka. Ang limutin ay di ko magagawa, dahil
Dahil ikaw ang aking Ama, sa katulad ko niyong pinalaya. Dahil ikaw ang aking Ama, ang nagbigay pag-asa at naghimala, ngayon'y nakamtan ko na. Sa mga binibag, di ko malimutan na ika'y nagbago sa akin, at ang buhay ko'y wala ng pangamba. Oh, hallelujah! Pasubok man sa akin ay di ako mag-alala, pagkat alam ko, Jesus, tulong ka. Amen. Ang limutin ay di ko magagawa, dahil ikaw ang aking Ama. Sa katulad ko niyong pinalaya, dahil ikaw ang aking Ama, ang nagbigay pag-asa at naghimala, ngayon'y nakamtan ko na. Ang lahat ng mga salita mo, Jesus, na nagmumula sa iyo, hanggang sa ngayon nasa praise the Lord. Hallelujah. Pinagaling mo pa lahat ng mga karamdaman ko, dakila ka, O Diyos, sa buhay ko. Pupurihin ko lagi ang pangalan mo, dahil ikaw ang aking Ama. Sa katulad ko ngayon pinalaya, dahil ikaw ang aking Ama, ang nagbigay pag-asa at naghimala, ngayon'y nakamtan ko na. Dahil ikaw, oh, hallelujah, praise the Lord, ikaw ang aming Ama, O God, Jesus, Jesus, hallelujah, pinalaya, dahil ikaw ang aking Ama, ang nagbigay pag-asa at naghimala, ngayon'y nakamtan ko na. Dahil ikaw ang aking Ama. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ka! Sa katulad ko ngayon pinalaya, dahil ikaw ang aking Ama, ang nagbigay pag-asa at naghimala, ngayon'y nakamtan ko na. Di ko malimutan na ika'y nagbago sa akin. Mulay-mulayin natin ang inyong kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Praise the Lord! Pangama, kung may pagsubok man sa akin ay di ako mag-alala, pagkat alam ko, Jesus, totoo na. Ang limutin kay ko
sa katulad ko na iyong pinalaya, dahil ikaw ang aking Ama, at nagbigay pag-asa at naghimala. Ngayon nakamtan ko na, dahil ikaw ang aking Ama. Sa katulad ko na iyong pinalaya, dahil ikaw ang aking Ama. Ang nagbigay pag-asa at naghimala. Ngayon nakamtan ko na, ngayon nakamtan ko na. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating pinakamalapay noon, mga minmahal. Hallelujah. Hindi maliit na bagay, mga minmahal, na tayo ay nakasumpong sa tunay na gawain ng malapay noon. Ang hiwaga, ang mystery na inilihim ng malapay noon sa mga hintil, sa mga hindi mananampalataya, dahil sa propeta ng Diyos. Ito ay ipinahayag ng malapay noon. At ito ay inaral sa atin. At ngayon naunawaan natin. At ngayon pinagpala tayo ng ating buhay na Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamalapay. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Mga pinapal, napakasarap. Hallelujah, hallelujah. Dito pala ang pagpapalain na tayo sa lahat ng bagay. Mga pinapal, ang kagalakan, kapayapaan na wala sa mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Dito lamang natin mga kamtan maramdaman ito. Meron pa tayong buhay na walang hanggan. Sa piling ng malapay noon doon, wala ng karamdaman, wala ng COVID-19, wala ng problema, wala ng kalungkutan. Mga minmahal, oh hallelujah. Purihin ang ating pinakamalapay sa pagkakataong ito, mga minmahal. Tayo po idadako na sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat na mamadala sa pangalan ng Jesus. Narito kami sama-samang dumadalangin sa panalangin namin minamahal, aming ginagari pangalesta, walasta, merit and prophet of God and His beloved children. Malapit bagong lahat patawarin mga pagkukulang, mga pagkakasala. O Diyos, nakikita mo ang bawat pangailangan ng mga anak sa mga oras na ito. Ikiling mo ang iyong padinig sa mga dalangin, abutin mo ang hilin ng pagpalang kamay. Panghawakan mo lahat ng mga anak ko, Diyos. Pagpalay mo sa lahat ng bagay, lutasin mo kalang mga problema. Ikaw magpagaling at kalang makaramdaman. Higit sa lahat, panghawakan mo kayong siyang pagbabalik malapay noon. Ito po ang aming panalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing, Amen. Inyo na pong ipato, mahinamahal ang inyong kamay, sa inyong ulot ang isang kamay sa parte ng inyong katawan, naroon ang inyong karamdaman sa lahat at ating mga webcast viewers. Atin na pong palalayasin, mga makaramdaman. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, mahinamahal. Pagbudag kilang Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat ng manalo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Through the leading prayer of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Willis Almeida. You're in the prophet of God. O Diyos, sa mga pangalan sa pangalan ni Jesus. Sama-sama namin sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman sa mga batiran ay kamay right now. Demons of infirmity, sickness and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, demons of COVID-19 ay kamay cast out. Sickness be healed, problem be solved, vices be gathered. The mighty name of Jesus, be healed, be blessed. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Atin na pong babanggitin may namalang hallelujah, praise the Lord, ng 3 beses kasama ang pagtalon, mga inmal, sabay-sabay tayo. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Atin mo palapakan ang ating pinakamalapay, no? Purihin ang ating mabait na Diyos, mga inmal, lahat ng pagpupuri, pagdadakila, paglalawalhati, pagparangal, pagsamba, na ko lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At nandiyan po ang ating mga announcement, mga inmal.
Mamaya po, araw ng Sabado, Saturday, mga naman nandiyan po meron pong practice ang ating beloved youth choir. Mag-umpisa alas 9 ng umaga at matatapos alas 12 ng hapon. At sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir, ang practice po ay mag-umpisa alauna ng hapon, matatapos alas 4 ng hapon. So, babalik po tayo rito mamaya upang tayo po mag-practice para sa ating kakantahin siguro sa araw ng linggo, mga minman. At ang ating panambahan dito, ganun pa rin patuloy, 3 times a week, every Sundays, Wednesdays, and Fridays, mga minman. At ang Jesus Miracle Hour, yan po ay gabi-gabi mula Lunes hanggang Sabado po yan, mga minman. Mag-umpisa alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Purihin po ating pinakamalapay noon at hanggang dito na lamang po, minimum. Meron tayong counseling na may mga pangutana. Pwede mong budol sa atong preachers area. Narito po ang ating Brother Larry Delbo sa kanyang panalangin sa ating pansamantalang pag-iwaiwalay sa ating closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, the beloved Lord preacher. God Jesus, wag lang siya. Maganda, manalangin po ito siya pagtatapos. Dakilang magpaalam yung mamadala sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa gabi ito sa natapos yung magawin yung lunisan, mga Panginoon. Salamat sa paglangis mo, malapin maging sa simula, mga Panginoon. Sa mga pag-imsi, sa luto makalangit, mga Panginoon, sa Jupulsong, Sulumsong, mga Panginoon, maging sa patutuan ng mga kapatid paano po sila pinagpala, wala po sila naglingkod sa ministry nito. Salamat, mga Panginoon. Salamat din po, mga Panginoon, na haleluya, sa pagpaliwanag sa puthandog sa mga kapatiran tapat, na bibigay sa puthandog, ito ginamit sa iyong madalang gawain, mga Panginoon, haleluya. Salamat, mga Panginoon, magyang yung matamis presensya, mga Panginoon, patuloy binuhos sa musiglitaan, mga Panginoon, patunay kayo sa amin, mga Panginoon. Salamat, mga Panginoon, purihin ka, mga Panginoon, pakailan, paman, mga Panginoon, haleluya. Ganun din po, mahal Panginoon, lalong higit pasalamatan, mahal Panginoon, ay yung banal na salita, mahal Panginoon, dila sa among mahal mga aral, sa gabi ito, ng silbing pagkain sa mga kulong, mahal Panginoon, at bibigay sa aming kalakasan sa paglingkod namin sa mahal Panginoon. Hallelujah. Sa gabi ito, kami pwede madalangin po sa iyong mahal Panginoon. Hallelujah. So, dalangin ginagalang mga pastor, Will Isradal, mga panghawakan mo kami, mga Panginoon, hanggang siya mabalik, mga Panginoon, na mapagihan, mga Panginoon, hallelujah. Manatnan mo kami gumagawa siyang banal kauban, mga Panginoon, hallelujah. Maging siya mo tiparo yung paghiwalay-hiwalay mo bawat sa amin, mga Panginoon, ngunit dakaling presensya at pag-ibig sumasa amin, samahan mo kami sa aming pag-uwi, mga parating mo kami malalati sa kanyang-kanya ng mintahan, mga Panginoon, at sunugawin sa araw ng linggo, mga Panginoon, ibalik mo bawat sa amin upang ikami sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang iyong samot dalangin sa matamis at makapangyarihan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you, Brother Larry Delbo. God bless you po, mga minmal. At ingat po kayo sa pagtawid sa highway, mga minmal. At titingin po tayo sa kaliwat kanan bago tatawid para maiwasan natin ang disgrasya, yung mga sumasakay ng habal-habal o motor, wag masyadong mabilis, mga minmal. Ingat po kayo. God bless you po. God bless you po, mga minmal. We love you in the